Power outage patuloy na nararanasan sa ilang bahagi ng Panay Island at Negros Occidental. Narito ang detalye sa live report ni Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Zen? Cecil, patuloy pa ring nararanasan ang kakulangan ng supply ng kuryente dito sa Panay Island kaya nababahala ng iba't ibang sektor sa magiging epekto nito kung sakaling matagalan pang ma-stabilize ang supply ng kuryente. Sabay na lumabas sa kanilang bahay sa Iloilo City ang mga senior citizen na ito. Hindi na raw nila matiis ang init sa loob ng bahay sa gitna ng malawakang power outage sa Panay Island. Pero wisyo, para sa amon nga mga edad na kami, mga tigulang na kami. Siyempre, hindi man kami kayo di mainit. May kung wala ka lang balatian, may high blood sa ganda. Apektado na rin ang mga negosyo at pinangangambahang aabot sa hanggang ₱250,000 ang lugi kada araw sa lungsod. Everybody's pain nga ginabatyag subong sa diri sa syudad sa Iloilo sa probinsya. Pati mga ospital napapadagdag gasto sa krudo dahil kailangang gumamit ng generator. Pero higit na ikinababahala ng pamunuan ng isang ospital sa Pavia ang posibleng pagkasira ng mga hospital equipment. May mga patient kami nga dapat ma-secure namon and all the way down ang pagid mami ang samon nga consumption sa amon generator which is gabayad gid kami sang almost 40K na in 2 days. Sa Dumangas, Iloilo, dumami ang pumupunta sa ospital na may asthma dahil hindi magamit ang nebulizer sa kanilang bahay. Nga taan na naman sila mga extension na lang nga makasaksak lang sila. Mas okay gid kung may dala sila nga mga ilabala nga nebulizer kay mas okay gid kay diri ang amon na nebulizer. Kung may nagapaaso sa ER, hindi man namon pwede nga pull out on sa isa ka patient, ihatag sa isa ka patient. Hindi tulad sa ibang lugar, hindi na problemado ang Rojas Memorial Provincial sa Capiz ngayong balik na ang supply ng kuryente. May kuryente na rin sa Boracay, partikular sa mga barangay ng Manok-Manok, Balabag at Yapak. Pero nakahanda pa rin ang generator ng mga tourism establishment doon. At tuloy ang panawagang gawin silang prioridad sa mano-mano munang pagsusupply ng kuryente. Para-paraan lang din siya kay ang iban man mga trabahante man sa mga asang tourism enterprises natin. Sa labas ng Panay, may epekto rin. Nag-fluctuate pa rin ang kuryente sa Silay Negros Occidental kaya nag-aalala ang ilang mga negosyante na masira ang kanilang appliances at paninda. Kapes nga nagabaho ang produkto nagaminya kaya papit pa mga prosen na hindi na pwede nga mawadaan ayos na mo kay nga once nga hindi na siya ayos siya maslom gid sa maguba kami sa customer namon. May problema gid ang grid, no, ang major transmission line ni NGCP. Especially mga amo nga oras naganubo ang frequency sang voltahe sa line. Okay. And that creates a problem sa transmission line. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, kailangan ng grid ng 300 megawatts ang grid para ma-stabilize ang supply. Pero may hinihintay pang 135 megawatts na load capacity ng PAM Concepcion Power Corporation. May arak kita sa 238 megawatts na 213 megawatts of this comes from the power plant in Panay. Nakabalik online, there are around 9 of them. Hopefully kung makabalik na ang last remaining kang big baseload power plant si PCPC, hopefully slowly go back to normal again. Samantala, nagpaliwanag ang Panay Energy Development Corporation o PEDC na una nang nag-trip ang kanilang units bago pa man nangyari ang power outage. Kasi yung pagkawala ng ating unit, there was still a sufficient supply of power after nung nangyari yon. So we actually fast-track the startup process dahil momentary man lang yung activation. Ibig sabihin, hindi siya, na-detect lang niya, pero hindi talaga siya problema, no? Naibalik namin kaagad. It's just unfortunate na bago natin maibalik, nagkaroon ng total blackout. Hindi umano sa source mula sa mga power plant. Hindi cause yung tripping ng PEDC Unit 1, liwanagin lang natin, dahil sufficient at saka stable pa yung grid
yung power supply natin. Dagdag pa ng PEDC, may mahigit 600 megawatts ang capacity ng mga power plants sa Panay at 320 megawatts lang ang demand. Mag-shutdown kami or mayroong plantang mag-trip, sufficient pa siya to supply the whole Panay area. Ang nangyari lang kasi nung nag-shutdown sabay-sabay, which is very very uncommon na yung mga pangyayari. So there must be something na nag-trigger doon. Yun ang hindi natin alam kung ano yun. Sa pulong naman ni DOE Secretary Rafael Utilla, opisyal mula sa Energy Regulatory Commission, ilang local chief executives at power sector, nag-utos na ang DOE sa NGCP na pabilisin na matapos ang Cebu-Negros Panay Backbone Project na malaking tulong para mapataas ang supply ng kuryente. Pagduso nga dapat sa Marso tapos na kita kay kaano mo na gin-extend ang deadline ng backbone nga dapat you are more transparent so that we can do our work better. Cecil, sa ngayon nananatiling suspendido ang klase sa lahat ng antas dito sa Iloilo City maging sa ibang bayan sa probinsya ng Iloilo. Kaninang madaling araw ay nakapasok na sa grid ang karagdagang load mula sa PAM Concepcion Power Corporation at ngayong araw ay inaasahang maging estable na ang power supply dito sa isla ng Panay. Cecil? Maraming salamat, Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas.